Ang nakaraan, nagawang matalo ni Sean ang Nephilim at sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Caligorna, nagawa ng ating bida na makuha ang lakas ng Nephilim. Sa huli naman nagulat ito sa kanyang nalaman na si Princess Arinpla ay mula sa angkan ng Mew. Pagpapatuloy, sa sandaling iyon, ang Red Demon ay tila nahihila pataas ng ginawa ni Princess Arin, nang mapag-isip-isip nitong talagang matatalo na ito, buong paghahangad itong sumigaw na hindi ganito ang dapat na pagtatapos ng lahat. Matapos magdusa ang Red Demon ng isang napakatinding pagkatalo sa labanan, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Hearthcrea sa galit na nasa ibang lugar ngayon, at nagtaka kung si Frederick ba ay natalo rin. Si Durandart na nasa tabi niya ay humarap at nagtanong kung hindi ba sinabi ni Hearthcrea na si Frederick ay nagkamit ng walang hanggang buhay at kung ito ba ay gawa na naman ni Sean Ver. Sumagot si Hearthcrea na hindi, at ipinaliwanag na sa pagkakataong ito ay ang prinsesa ang may gawa, si Princess Arin ang pumatay kay Frederick. Nahirapan si Durandart na paniwalaan ito at kinwestiyon kung paanong ang isang napakawalang kakayahang batang prinsesa ay magagawa iyon. Isinandal ni Hearthcrea ang kanyang noo sa kanyang kamay at galit na hinampos ang hawakan ng kanyang upuan habang ipinapaliwanag na lumalabas na si Princess Arin pala ay mula sa angkan ng Mew at may kakayahang magsalita ng sinaunang wika. Idinagdag niya na akala niya ay si Frederick na ang huling natitirang miyembro ng angkan at inaming ito ay isang kumpletong pagkakamali sa pagkalkula nila. Inirapan siya ni Durandart sa pagkainis at nagsabing magaling dahil may isa pa silang sakit sa ulo na kailangang harapin ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Hearthcrea sa kanya na hindi kailangan ang ganoong pag-iisip, dahil hindi tuluyan na may isa pa silang problema. Ipinilit niya na hindi pa sila pinabayaan ng kanilang ama at ipinaliwanag na kung mayroon pang purong miyembro ng angkan ng Mew, nangangahulugan itong posible rin ang ritual. Dito ay naisip ni Hearthcrea ang isang nilalang na panlaban nila kay Sean Ver, na sa pamamagitan ni Princess Arin ay magagawa nilang mabuhay uli ang Saintess ng battlefield. Samantala, kasunod ng kaguluhan sa imperyo ng Ashef, ang insidente sa kabisera ng imperyo ay mabilis na naayos. Sa sandaling kinumpirma ng mga ulat ang pagtataksil ng pinuno ng Labi Horner, ang pagbitay rito ay hindi na talaga mapipigilan pa, inamin niya na ang kanyang mga krimen ay nagmula sa kanyang sariling ambisyon. Dahil doon, mabilis na pinugot ang ulo ng isang ito dahil sa krimeng kanyang ginawa. Si Oliver Lava-Horner ang humawak ng posisyon ng kasunod sa kanyang ama, habang ang kanyang mga kapatid ay inampun ng ibang mga pinuno ng angkan upang maiwasan ang muling pag-ulit ng paghihimagsik. Ang pinakabata lamang na si Shirts ang naglaho ng walang bakas at ang kapayapaan ay nagbalik muli, na ngayon nga sa sandaling ito ay may kung anong bagay ang nasa bibig nito. Sa oras na iyon, kailangang pilitin ni Shirts ang kanyang sarili na lunukan ang kakaibang tinapay habang sa loob-loob niya ay nagrereklamo na tila ang malamig na rag-asa ng dumudurog na mga alon at ang matinding init ng isang rehiyong bulkaniko ay sabay na tumama sa kanya. Na ngayon nga ay hindi moari ang itsura nito sa pagkaing pinakain sa kanya, paano raw ang bagay na ito na nasa kanyang kamay ay nakakain. Si Sir Ika, na nakatayo sa tabi niya na may masamang ekspresyon, ay itinuro siya at nagsabi na simula ngayon ito na raw ang kakainin nito, kaya dapat raw itong masanay, idinagdag niya na hindi siya mamamatay ng nag-iisa. Nakararamdam ng labis na pagduwal, nahirapan si Shirts na lunukan ang pagkain at sumagot na naintindihan niya ang mga tinura ni Sir Ika. Pagkatapos ay nagsalita si Sean, kinausap si Sir Ika, at sinabing pansamantala ay inaasahan niya ang pakikipagtulungan kay Shirts habang inamin na marami pa siyang kulang sa kakayahan sa pagtaturo rito. Itinaas ni Sera ang kanyang hinlalaki na tila upang patatagin ang kanyang loob, na nagsasabi na siya na ang bahala. Sinimulan ni Shirts ang kanyang pagsasanay sa ligtas na lugar na ito nila Sean. Na dito naman ay nagmamadaling lumapit si Emily sa ating bida, at agad na kumapit sa binti ni Sean at umiiyak na sumigaw na hindi na niya muling papakawalan ang batang kamahalan. Ikinross ni Sean ang kanyang mga bisig sa kanyang dibdib at malamig na sinabi sa kanya na naintindihan niya at dapat na siyang tumigil. Mula sa likod, isa pang tao ang sumigaw sa pagkagulat, nagtatanong kung talaga bang ang batang kamahalan iyon at kung bakit ngayon lang siya dumating, na napalingon naman ang ating bida. Ang taong iyon ay si Brian, na nagmamadaling lumapit at kumapit sa kabilang binti ni Sean habang umiiyak na idinedeklara na namiss niya ang batang kamahalan, na sinabi sa kanila ni Sean na tingnan kung sino ang nasa labas. Agad ngang lumabas ang ating bida, at isang anino ng dragon ang nakita niya sa itaas na lumilipad ngayon.
Nagulat si Sean at naisip na ang taong iyon ay talagang lumaki na ngayon, ibang-iba nang huli niyang makita ito. Sa sandaling iyon, isang napakalaking dragon ang bumaba mula sa kalangitan, na nagtulak sa kanya na magtaka kung sa puntong ito ay maituturing na bang isang matandang dragon ang nilalang na paparating sa kanya. Binuksan ng lilang dragon ang napakalaking bibig nito, na nagpapakita ng mga matutulis na pangil nito. Ngunit habang lumalapit ito kay Sean, nagbago ito patungo sa anyo ng isang batang babae, niyakap niya ito at isinigaw na ito ang kanyang papa. Ang kanyang lakas ay napakalaki kaya kailangang itatag ni Sean ang kanyang sarili, na nagresulta sa pagkakabitak ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, tanda na iba na ang lakas na taglay ngayon ni Nana. Pagkatapos ay itinataas niya ang maliit na batang dragon ng mataas sa hangin tulad ng isang minamahal na anak na babae at ipinagmamalaking sinabi kay Nana na lumaki siya ng mas malaki pa, na sobrang saya ngayon ni Nana. Ang batang dragon na si Nana ay nasa sabik na nagsabi sa kanya na namiss niya ang kanyang papa at nagtanong kung namiss din ba siya ni Sean. Ang bigat ni Nana ay nagdulot sa paa ni Sean na lumikha ng isang maliit na hukay sa lupa, ngunit siniguro niya sa kanya na syempre ay namiss niya rin ito. Nasa sabik na niyakap ni Nana si Sean at idineklara na napakaraming bagay ang gusto niyang gawin kasama ang ating bida. Iminungkahi ni Sean na maglaro muna sila ng magkasama ngayon, matapos ang ilang panahon ng hindi nila pagkikita. Pagkatapos ay sinabi niya sa 2 taong labis na nag-aalala sa kanyang likod na babalik siya matapos makipaglaro kay Nana ng kaunti. Maingat na nagbabala si Brian na mag-ingat dahil si Nana ay isang ganap na dragon na ngayon, bago pa man siya matapos magsalita. Gayunpaman, si Sean at si Nana ay mabilis nang lumipad patungo sa kalangitan at naglaho. Lumapit si Sir Ika habang buhat si Shirt sa kanyang balikat at nagtanong kung talagang lumabas lang ba si Sean upang maglaro kasama si Nana. Nagkomento siya na mabuti pang ihanda na nila ang kanilang mga sarili. Inilagay ni Brian ang isang kamay sa kanyang noo nang walang magawa at sumang-ayon, iyon ay dahil tiyak na matinding gulo ang magaganap sa paglaban ni Sean at ni Nana. Lumipat ang eksena sa imperyo, kung saan may nagaganap na kaguluhan ngayon. Dito sa kastilyo, kinaharap ni Prinsipe Fabian si Violet, na nakaupo sa upuan ng trono. Galit na hiningi niyang malaman kung ano ang ibig sabihin nito sa pagpapadala sa kanila bilang mga inspector ng minahan at pagpapadala sa kanila sa Excelem, isang lungsod na tuluyang nasunog at nawasak. Nagreklamo siya na ang pagpapadala sa kanila sa isang lugar na pinamumugaran ng mga beastman ay isang kumpletong pagpapababa ng posisyon at hininging malaman kung ano ang nagawa nilang mali upang magdusa na maipadala sa ganoong malayo at liblib na lugar. Ipinilit niya na bawiin ito ang kanyang pahayag agad-agad, talagang galit na galit ito ngayon sa kanyang ate na si Princess Violet na tumatayong hari ngayon ng kanilang imperyo. Habang si Fabian ay patuloy na hindi makontrol, malamig na nagtanong si Violet kung gusto niyang malaman kung ano ang nagawa nilang mali at sinabing kung hindi niya alam, sasabihin niya sa kanya. Ang 2 prinsipe ay medyo nabalisa sa mga bagay na sasabihin ngayon in Violet sa kanila. Ngunit nagpatuloy si Violet sa pamamagitan ng pag-aakusa sa kanila ng krimen ng pagpapakilala sa isang angkan na nagplano ng pagtataksil laban sa imperyo. Inakusahan din niya sila sa pagtutulak para sa isang kasunduan sa pagpapakasal sa pagitan ng angkan na iyon at ng ika-5 prinsesa, na si Princess Arin. Sinabi sa kanila ni Violet na ituring ang kanilang sarili na maswerte dahil hindi niya sila pinatay kasama ng pinuno ng angkan ng Labi Horner dahil sa pagtataksil. Idinagdag niya na kung ang desisyon ay sa kanya lamang, ipapabitay niya ang kanilang mga ulo sa harap ng palasyo ng imperyo. Ang direktang paglalantad ni Violet sa kanilang mga krimen ay nagpagalit ng husto kay Fabian, na hininging malaman kung ano ang tingin nito sa kanila. Nang kumilos siya upang bumunot ng kanyang espada at umatake, agad siyang pinigilan ni Nerbian at sinabihan siyang tumigil. Isang mapang-asar na ngiti ang pinakita nitong si Violet, at nagtanong kung nagbabalak ba si Fabian na maghimagsik. Ang 2 gwardya sa tabi ni Violet ay humawak din sa kanilang mga espada, handang protektahan ang prinsesa. Nagkomento si Violet na kung mayroon man, ang ganoong reaksyon ni Fabian ay pabor sa kanya dahil magbibigay ito sa kanya ng tamang dahilan para ipapatay ang mga ito. Hindi kayang tanggapin ang sitwasyon, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Fabian at nagtanong kay Violet kung baka alam na niya ang lahat ng ito noong una pa lang. Nagbuntong hininga si Violet at sumagot na nadismaya rin siya na nagkaganto ang mga bagay-bagay, ngunit nagtanong kung ano ang magagawa tungkol dito. Sinabi niya kay Fabian na kung mananatili siyang tahimik at gagapang pabalik ngayon, tatawagan niya ito mamaya kaya lumayas na siya, talagang demonyo ang babaeng ito.
Galit ngunit hindi makatutol sa mga bagay na sinabi ni Violet sa kanila, dahil wala silang panlaban ngayon. Tumalikod si Fabian at umalis, habang idinedeklara na uurong muna siya sa ngayon. Si Narabian, na medyo nagulat sa walang galang na saloobin ni Fabian, ay nagmamadaling yumukod sa marangal na prinsesa at sinabing aalis na sila. Matapos umalis ang dalawang prinsipe, pagod na sumando si Violet sa kanyang upuan at inutusan ang mga bantay na sabihin kay Sir Gale na pumasok. Kinilala ng bantay sa tabi niya ang utos at sinabing gagawin niya ito, mahal na prinsesa, sabi ng bantay. Pumasok si Gale at yumukod ng may paggalang, ipinapakilala ang kanyang sarili bilang kanyang lingkod, si Gale Marantz, at binabati si Prinsesa Violet. Sinabi sa kanya ni Violet na ang usapin sa Love Island ay maayos na nahawakan at pinasalamatan siya sa pagpapadala ng liham sa eksaktong tamang panahon. Gayunpaman, idinagdag niya na isang bagay ang gumagambala sa kanya at kinwestiyon kung bakit iniwan niyang buhay si Princess Arin. Dagdag pa ni Violet na madali lang mapapatay ni Gale si Princess Arin sa gitna ng kaguluhan at sinabing naniwala siyang si Sir Gale ay flexible sa mga gawain kaya kayang-kaya iyong gawin. Agad na yumukod si Gale at humingi ng paumanhin, ipinapaliwanag na si Sean Ver ay nang himasok kaya hindi niya nagawa ang dapat niyang gawin, matalim na nagtanong si Violet kung bakit siya gumagawa ng mga dahilan. Sinabi niya na alam niya na si Sir Gale ay may mga ugnayan pa sa angkan ng Ver at nagbabala na napakaaga pa para isantabi niya ang kanyang mga hinala, kaya dito si Gale ay medyo nababahala na baka mahuli siya. Pagkatapos ay inutusan siya ni Violet na dalhan siya ng isang tiyak na resulta, partikular ang mga ulo ni Fabian at Narabian at inutusan siyang siguraduhin na ang pagpatay sa dalawang kapatid niyang lalaki sa pagkakataong ito. Tinanggap ni Gale ang utos at nangakong susundin ang kanyang utos, sa loob-loob niya yan naisip niyang nakakatakot na babae itong si Violet, napakawalang patawad at napakasakam. Inamin niya na hindi siya sigurado noong una, ngunit alam nito ng eksakto kung aling mga rehiyon ang nagpakita ng mga palatandaan ng paghihimagsik. Nakalap niya ang impormasyong iyon sa pamamagitan ng mga aklat ng kasaysayan at mga impormante sa buong mga teritoryo. Pinagnilayan pa niya na noong panahon ng pagbitay, ganap na itinago ni Violet ang kanyang sarili sa likuran, ang kanyang kakayahang angkinin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng politika ay tiyak na katangi-tangi. Na-realize ni Gale na hindi siya nagtitiwala sa kanino man agad-agad at na sinusubaybayan na siya ni Violet at nangangalap ng impormasyon. Nagwat na sabi pa niya na nangangahulugan itong ang buong pangyayaring ito ay balang araw ay matatapos din. Nang lumabas si Gale, nagulat siya sa kanyang nakita, iyon ay dahil nakatagpo niya si Princess Arin, binati siya ni Princess Arin at nagkomento na medyo matagal na mula nang huli nilang makatagpo si Sir Gale. Magalang na yumukod si Gale at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Gale Marantz habang binabati si Princess Arin, na nagulat ang dalawang ito bakit nila ito nakita sa lugar na ito kung saan naruroon si Princess Violet. Pagkatapos ay umalis siya, na nag-iwan kay Princess Arin sa pakiramdam na ang kapaligiran ay medyo kakaiba, na may mali at kakaiba kay Sir Gale. Iminungkahi ni Lex Imus na pumasok muna sila sa loob habang naghihintay si Prinsesa Violet. Sumang-ayon si Princess Arin ngunit nanatiling medyo nag-iingat, inalala niya sa kanyang sarili na manatiling alerto at naisip na kailangan niyang ayusin ang kanyang sarili bago pa may ibintang na naman si Violet sa kanya. At pumasok na nga si Princess Arin sa loob ng silid ni Princess Violet. Nang pumasok si Princess Arin, tinanggap siya ni Violet sa pamamagitan ng pagkomento na ang kanilang nakakairita at laging nagdadala ng gulo na pinakabatang kapatid na babae ay dumating na. Samantala, sa isang napakalaking bundok, isang pagsabog ang sumiklab, tanda na may nagaganap na labanan sa lugar na ito. Na nagpuno sa lugar ng usok at alikabok, isang laban na talagang nagpapayanig rito ngayon. Isang serye ng mga lilang pagsabog ang kumalat sa gilid ng bundok, tuloy-tuloy na sagupaan, labanan, at bakbakan ang makikita ngayon rito. Lumipad pa itaas si Nana, na may kung anong enerhiya ang naiipon ngayon sa kanyang kamay. Lumikha si Nana ng isang globo ng kapangyarihan at magpapakawala ng Dragon Breath, talagang seryoso itong lumaban ngayon sa ating bida. Ayun na nga, isang napakatinding Dragon Breath ang pinakawalan ngayon ni Nana patungo sa ating bida. Kaya lang biglang nanlaki ang mga mata nito sa kanyang nakita, Void Sphere, sagot ng ating bida sa ginawa ni Nana sa kanya. Ayun na nga, mas malaking bilog na enerhiya ang ginawa ni Sean,
na dahilan kung bakit naglaho ngayon ang pag-atake ni Nana sa kanya. Sabi ng ating bida, sa tingin mo ba magagawa mo akong mapabagsak ng ganun-ganun lang? Napakalabo noon. Kaya galingan mo pa, panghaamon nito kay Nana, pero sa loob-loob ni Sean, ang pag-atakeng ginawa ni Nana kanina ay nangangailangan ng matinding mana, at maihahalin tulad na nga ito sa isang ganap na dragon. Dito ay gigil na itong si Nana, at muli na naman itong umatake, Giant Claw, sigaw nito na umatake na naman ngayon sa ating bida. Nakitang-kita ni Sean na mas matindi ito ngayon. Napakalapit na kay Sean ang pag-atake, at nasabi nito sa sarili na lakas na taglay ngayon ni Nana, kahit si Marian na Ancient Dragon ay talagang mahihirapan na. Patuloy na lumalakas ngayon ang mga kasamahan ng ating bida, tiyak na sa oras na maganap na ang digmaan ay may mga makakasama na ang ating bida na tutulong sa kanya. Abangan!